There is peoples of the world. Touch them, O Lord. Let them believe. Save them from damnation. Cast out unbelief and dust from them. Help me bring for thy message and bind the power of darkness. In the name of Jesus, demons of hindrances, Satan, demons, be frozen! Magandang araw mga kapatid. Sa video natin ngayon, sisilipin natin ang makulay, puno ng pagsubok, at kontrobersyal na buhay ng isang kilalang ebanghelista sa Pilipinas, si Pastor Welde Estrada Almeda. Mula sa kanyang kabataan, tagumpay sa ministeryo, hanggang sa mga matitinding pagsubok na kinaharap niya sa gitna ng pananampalataya. Dito sa Pinoy Wisdom. Isinilang si Welde Estrada Almeda noong June 28, 1935 sa Surigao del Sur. Sa murang edad ay dumaan siya sa matinding depression at insomnia na halos ikabaliw niya. Ayon sa kanyang mga testimonya, umabot siya sa puntong gusto na niyang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit nagbago ang lahat ng may isang Kristiyano ang nagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos. Dito nagsimula ang kanyang personal na relasyon sa Panginoon, isang pagbabago na magdadala sa kanya sa isang mas malaking misyon. Noong February 14, 1975, itinatag ni Pastor Welde kasama ang kanyang asawa na si Lina C. Almeda ang Jesus Miracle Crusade International Ministry JMCIM sa Urduja Village, Novaliches, Quezon City. Mabilis lumago ang kanilang simbahan at nakilala dahil sa mga faith healing crusades, mga mensahe ng kapangyarihan at pamumuhay na lubos na nakasentro sa Biblia. Sa loob ng ilang dekada, ang JMCIM ay naging isa sa pinakakilalang relihiyosong organisasyon sa bansa at nagkaroon pa ng mga sangay sa iba't ibang panig ng mundo, mula Canada, America, Middle East, Europe hanggang Asia. Isa sa pinakakontrobersyal na yugto ng buhay ni Pastor Almeda ay nang siya at ang 12 prayer warriors ng JMCIM ay nagtungo sa Sulu noong taong 2000 para ipanalangin ang mga bihag ng Abu Sayyaf. Ang layunin nila ay makipag-usap sa mga terorista upang mapalaya ang mga bihag sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sila mismo ay naging bihag ng grupo sa loob ng halos 3 buwan. Naglabas ng pag-aalala ang gobyerno, media at maging ang simbahan dahil sa panganib ng kanilang ginawa. May ilan ding nagsabi na negligent umano ang grupo sa pagpasok sa ganitong sitwasyon at hindi nila isinaalang-alang ang kaligtasan ng bawat isa. Sa kabila ng lahat, pinuri pa rin si Pastor Welde ng kanyang mga tagasunod bilang isang buhay na saksi ng pananampalataya. Nailigtas silang lahat sa tulong ng operasyon ng militar. Habang lumalaki ang kanilang kongregasyon, may mga bumabatikos din sa estilo ng pamumuno ni Pastor Almeda. May ilang kritiko na nagsabing masyado raw siyang diktador at tila kulto ang ilang aspeto ng kanilang samahan, lalo na't labis ang pagsunod ng mga miyembro at ang paniniwalang siya ay propeta ng Diyos. Gayunman, ipinagtanggol siya ng kanyang mga tagasunod na nagsabing isa siyang tunay na lingkod ng Diyos na gumagawa ng mga himala, nagpapatotoo at nagdadala ng kaligtasan sa marami. Pumanaw si Pastor Welde E. Almeda noong October 19, 2024 sa edad na 89. Ang kanyang pagpanaw ay ikinalungkot ng buong kongregasyon. Hanggang sa kanyang huling hininga ay bitbit niya ang pananampalataya at panawagan ng pagbabalik loob sa Diyos. At diyan nagtatapos ang makulay at kontrobersyal na buhay ni Pastor Welde E. Almeda, isang ebanghelista na ang misyon ay hindi natakot sa panganib at kontrobersya para lamang maipahayag ang salita ng Diyos.
Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong opinyon at isubscribe para sa mas marami pang makasaysayang kwento ng pananampalataya. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa buhay ng mga taong nagmarka sa kasaysayan. Dito sa Pinoy Wisdom